Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at ang balitang showbiz. Gayon din ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like, at share na rin po. Antabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, pagbaba ng inflation rate, bunga ng pagsisikap ng Administrasyong Marcos na palakasin ang ekonomiya. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang 1.4% inflation rate nitong Abril ang pinakamababang naitala simula noong Nobyembre ng 2019. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Bunga ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin at patatagin ang ekonomiya ng pinakahuling antas ng inflation rate na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, ito na ang pinakamababang inflation rate na naitala sa bansa simula noong Nobyembre 2019 na nasa 1.2%. Ipinahayag ni Castro na base na din sa datos na nakuha nila sa PSA, bumagal sa 1.4% ang headline inflation rate ng bansa. Ito ay ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa Pilipinas nitong Abril mula 1.8% nitong Marso. Ang pagbaba ng inflation rate ay dahil na din sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages na nasa 0.9% habang nakatulong din ang pagbaba ng presyo ng transport na nasa negative 2.1% bunsod ng mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Ang pagbaba ng inflation rate ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng Pangulong Marcos Jr. at ng administrasyon na palakasin ang ating ekonomiya. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang malaking epekto sa inflation sa oras na masimula ng Department of Agriculture o DA ang bentahan ng 20 piso kada kilong bigas. Ayon kay PSA Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa, posibleng magresulta ang programa sa patuloy na pagbaba ng inflation, lalo na at bigas ang isa sa may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation basket. Sa inflation nitong Abril, bumagal pa sa negative 10.9% ang rice inflation o galaw ng presyo ng bigas sa merkado. Kasunod na rin ito ng mga naunang inisyatiba ng pamahalaan, kabilang ang tapyas, taripa, ang 29 na piso o 29 peso rice program, Rice for All at MSRP sa imported na bigas. Paliwanag pa ni Mapa, malaki na rin ang ibinaba ng presyo ng regular
well-milled at special rice na minomonitor ng PSA. Nitong Abril, umabot na lamang sa 44 na piso at 45 sentimos ang average retail price sa kada kilo ng regular milled rice mula sa 51 piso at 25 sentimos kada kilong bentahan noong nakaraang taon o katumbas ng 13.3% na inflation. Bumaba na rin sa 50 piso at 54 na sentimos ang kada kilo ng well-milled rice habang special rice naman ay may average retail price na 60 piso at 69 na sentimos kada kilo. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Naitalang 1.4% inflation rate nitong Abril, may positibong epekto sa mayroong housing loans at pagbabago sa taripang ipinapataw ng Estados Unidos. Inihayag ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na mas nakikita na rin ng mga mamumuhunan na matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga global shock na naranasan o nararanasan sa kasalukuyan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Ikinatuwa ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda ang pagbaba ng inflation rate para sa buwan ng Abril na nasa 1.4%, pinakamababa mula noong 2019. Anya maganda balita ito lalo na't ang food and beverage inflation ay nasa 0.9% lamang. Bukod dito, ang mababang inflation ay magbibigay ng sapat na espasyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas upang magbaba ng interest rates na pakikinabangan anya ng mga housing loans at ang mga negosyo. Binanggit din niya na ang kasalukuyang trend ng mababang inflation ay makatutulong sa Pilipinas na makaiwas sa epekto ng pandaigdigang kaguluhan sa kalakalan, partikular na ang pabago-bagong patakaran sa taripa ng Estados Unidos. Inaasahan din ni Salceda ang positibong galaw sa merkado ng equities o yung stock market. Anya nagsimula ng tumaas ang foreign buying bilang tugon sa inaasahang magagandang inflation figures at inaasahan na magpapatuloy pa ito. Mas nakikita na rin anya kasi ng mga investors na matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga global shocks na nararanasan ngayon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Department of Justice sa isang seremonya sa Malacanang para sa mahalagang papel nito sa pag-alis ng Pilipinas sa Gray List ng Financial Action Task Force o FATF. Iginawad mismo ng Pangulo ang Certificate of Commendation kina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Undersecretary Jessie Andres bilang pagkilala sa kanilang liderato at mga reformang inilunsad kontra money laundering at terorismo. Kabilang sa mga kinilalang reforma ng DOJ ang Circular No. 20 na nagpatibay ng interagency cooperation at Circular No. 13 na nagpalakas ng koordinasyon sa mga rehiyon. Bukod kina Remulla at Andres, ginawaran din ng pagkilala ang ilang mga state prosecutor na nanguna sa pagpapatupad ng mga reforma at pagsusulong ng financial investigations. Tiniyak ng DOJ ang patuloy na pagtupad sa mga internasyonal na pamantayan at pagtaguyod sa batas at hustisya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Napaulat na umano ay substandard na bollard sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito ay matapos masawi ang 2 katao sa nangyaring pag-araro ng isang sports utility vehicle o SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1 noong linggo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Kabilang sa mga imbestigahan ng pamahalaan sa insidente ng pag-araro ng SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1 ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana ay napigilan ang pagragasa ng sasakyan at naprotektahan ang mga tao doon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na kabilang sa mga CCD-PIN ay ang nangyaring procurement at specifications ng bollard na ikinabit sa entrada ng departure area noong July 2019 sa ilalim ng Duterte administration
administration. Ayon sa opisyal, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., i-inspeksyonin rin ng iba pang bollards sa paliparan habang agad rin papalitan ng mga nasirang bollards bilang proteksyon sa mga nagtutungo sa NAIA. Ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 nung na-install po ang mga ito. Pinag-iimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yun po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Racal Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pagpapatupad ng mandatory drug test sa mga PUV driver dapat nang mapag-aralan ayon sa Malacanang. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, masisiguro ang kaligtasan ng parehong mga driver at mga mananakay sa pamamagitan ng hakbang na ito. Muli, nagbabalik ang ating kasama na si Raquel Bayan para sa detalye ng balitang ito. Dapat na mapag-aralang mabuti ang planong pagpapatupad ng mandatory drug test sa lahat ng driver ng pampublikong sasakyan. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa panawagan ng transport groups na ikonsidera ang panukalang mandatory drug test sa PUV drivers dahil maapektuhan nila ang mababang kita ng mga jeepney drivers. Sa press briefing sa Malacanang, binigyang diin ng opisyal na ang layunin naman ng panukalang ito ay masiguro ang kaligtasan ng mga commuter, ng mga driver at ng mga individual sa kalsada. Naniniwala ang Malacanang na mahalaga ang panukala para sa kapakanan ng lahat at hindi dapat basta isang tabi. Umapila rin ang palasyo na huwag husgahan ang panukala dahil sa mga akusasyon na magiging money-making device o pagkakakitaan lamang ito ng iilan. Patong pag-aralan, kasi ito po ay kailangan din po, tandaan po natin ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga passengers, ng mga tao na gumagamit ng kalsada. Including na rin po yung mga drivers. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So, pag-aaralan pa rin po ito at huwag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or strategy. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Racal Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Investigasyon sa substandard na bollard sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, suportado ng isang mambabatas. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, ang nangyaring trahedya sa SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1 nitong linggo ay isa lamang patunay na nakamamatay ang korupsyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Kaisa si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas sa panawagan para sa isang masusi at independenteng investigasyon kaugnay sa pagkasawi ng 2 katao kabilang na ang isang 5 taong gulang na bata matapos mabangga ng isang sasakyan na madaling nakalusot sa safety bollards ng NAIA Terminal 1. Nakakabahalaan niya na ang mga istrukturang dapat sana ipoprotekta sa publiko ay basta-basta na lamang bumagsak. Naniniwala mamabatas na hindi ito simpleng aksidente lamang kundi isang trahedya maaring maiwasan kung may tamang implementasyon ng mga safety standards. Hirit pa niya ipinapakita na trahedyang ito na nakakamatay ang korupsyon. Dagdag niya, kailangan na rin magsagawa ng agad na pagsusuri sa lahat ng katulad ng safety infrastructure sa mga pampublikong pasilidad sa buong bansa. Mula kamera para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa layuning maiwasan ang banggaan ng mga sasakyan sa expressway, nakipagpulong na si Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa mga kinatawan ng iba't ibang tollway operator para talakayin ang usapin ng road safety o kaligtasan sa kalsada. Sumentro ang dialogo sa agarang pagsusumite ng mga ulat hinggil sa mga road crash incident sa kalsada at mas aktibong presensya at responsibilidad ng mga deputadong ahente. Partikular din na tinalakay ang regular na pagsusuri ng mga ahente sa bilis ng mga sasakyan at pagpapatupad ng mga batas trapiko sa mismong mga tollway. Bilang tugon sa sunod-sunod na mga banggaan sa mga expressway, binigyang diin ni Mendoza ang dedikasyon ng LTO na tumulong sa mga tollway operator na paigtingin ang kakayahan sa pagpapatupad ng batas. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa NLEX Corporation, SOMCO, MCX, Tiplex, Calax at Cavitex. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pagbibigay ng driver's license dapat nang higpitan ayon sa isang mambabatas. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chairperson Raffy Tulfo, dapat tiyakin ng Land Transportation Office o LTO na may sapat na kaalaman sa pagmamaneho ang mga driver upang hindi na maulit ang mga nangyaring trahedya nitong nagdaang linggo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Panahon na para higpitan ng Land Transportation Office ang pagbibigay ng driver's license ayon kay Senate Committee on Public Services Chairman Senador Raffy Tulfo. Kasunod ito ng malagim na insidente ng banggaan ng mga sasakyan at trahedya sa kalsada kung saan marami ang namatay. Para kay Tulfo, dapat ay tiyakin ng LTO na may sapat na driving skills at mentally fit ang mga driver para hindi na maulit ang mga kahalintulad na insidente. Paliwanag ng Senador, isa ito sa dahilan kung kaya nagsasagawa siya ng mga random inspection sa mga bus terminal, seaport at mga airport. Layon din nitong matiyak na well-maintained ang mga pampublikong bus para sa kaligtasan ng mga pasahero. Para kay Tulfo, mahalaga din na matiyak na hindi sumusobra sa 6 na oras na naka-duty ang mga driver para hindi sila makaidlip habang nagmamaneho. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mayorya ng mga pambatong senador sa ilalim ng alyansa sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos pasok sa Magic 12 ng pre-election survey ng OCTA. Ito na ang huling tugon ng masa pre-election survey na inilabas ng OCTA ilang araw bago ang halalan 2025. Nangunguna sa mga kandidato ng alyansa na pasok sa Magic 12 si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na sinunda ni dating Senate President Tito Soto sa ikatlong pwesto. Nakuha rin ng alyansa ang top 6 hanggang 11 kabilang sina Senadora Pia Cayetano, Senador Bong Revilla Jr., Makati Mayor Abby Binay, Senador Lito Lapid at dating Senador Ping Lacson at Representative Camille Villar. May statistical probability na pumasok din anya sa top 12 sina Manny Pacquiao at Benher Abalos. Isinagawa ang survey mula Abril 20 hanggang 24 ng 2025 na aabot sa 1,200 ang respondents. Mayroong 75% national confidence level ang survey kung saan plus minus 3% na margin of error. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Information and Communications Technology o DICT at Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC nanawagan sa Meta ng mas mabilis na aksyon kontra sa mga maling impormasyon. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mahalaga na palakasin ang enforcement mechanisms at mabilis na pagtugon maging ng lokal na kaalaman sa content moderation. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa.
Nagkaisa sa panawagan ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa Meta na mas pabilisin ang pagtanggal ng mga online disinformation, fake accounts at coordinated inauthentic behavior sa mga platform nito kahit matapos na ang eleksyon. Sa pulong na pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda, ipinunto nito ang pagpapalakas ng mga umiiral na enforcement mechanism at pagpapabilis ng response time ng Meta. Binigyan din rin ng kalihim ang kahalagahan ng lokal na kaalaman sa content moderation. Ayon sa DICT, ang ibang malalaking platform na gumagana sa Pilipinas ay may 24 hanggang 48 hours na review at takedown protocols at may dedicated communication lines kapag may krisis. Ang naturang pulong naman ay bahagi na mas malawak na layo ng DICT na isulong ang responsable at ligtas na digital citizenship. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Pagpapanatili ng data confidentiality sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa gitna ng halalan, pinatitiyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ayon sa kalihim, mahalaga ang hakbang na ito upang matiyak na ang mga programa at serbisyo ng DSWD ay hindi magagamit sa anumang layuning pampolitika. Muli nagbabalik ang ating kasama na si Mary Ann Bastasa para sa detalye ng balitang ito. Ngayong nalalapit na halalan, mahigpit na pinaalalahanan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga opisyal at kawani ng kagawaran na panatilihin ang data confidentiality sa gitna ng 2025 midterm elections. Sa isang memorandum na nilagdaan ng kalihim, pinabati dito sa lahat ng opisyal, empleyado at personnel ng kagawaran na protektahan ang mga datos at impormasyong hawak nila, lalo na ang mga magkaugnayan sa programa ng DSWD. Ayon sa kalihim, mahalagang pairali ng data privacy at pagiging confidential para matiyak na ang mga programa at serbisyo ng DSWD ay hindi magagamit sa anumang layuning pampolitika. Kasama rin sa kanyang paalala ang mga parent leaders ng 4Ps na maaaring may hawak o access sa mga sensitibong impormasyon tungkol sa ibang benepisyaryo. Ayon sa kalihim, bagamat hindi naman nakikialam ang kagawaran sa anumang usaping politikal at kinikilala ang karapatang bumoto ng mga benepisyaryo, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabahagi ng anumang impormasyon, record o datos na may kaugnayan sa mga programa ng DSWD. Binalaan din ito ang sinumang lalabag sa mga patakarang ito na mananagot sa batas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na gumagawa na ito ng mga hakbang upang tugunan ang problema sa functional literacy ng mga mag-aaral. Gayunman, hiniling ni Education Secretary Sani Angara ang tulong ng iba't ibang stakeholder gaya ng mga lokal na pamahalaan, mga magulang at pribadong sektor sa pagsasakatuparan ng kanilang mga hakbangin. Binigyang diin ng kalihim na hindi matututo ang mga estudyante kung walang laman ang kanilang mga sikmura. Kaya mahalaga ang papel ng mga magulang upang mabigyan ng sapat na nutrisyon ang kanilang mga anak na makatutulong para magabayan ang mga ito. Batay sa pag-aaral ng United Nations Children's Fund o UNICEF, kabilang ang nutrisyon, kapaligiran at sapat na gamit ang susi upang mapalago at mapaunlad ang karunungan ng mga kabataan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Grupo ng Ban Toxics nagbabala ukol sa mga salbabida at swimming toys na nagtataglay ng nakalalasong kemikal. Ayon sa grupo, dapat kumpiskahin ng Department of Trade and Industry o DTI at Food and Drug Administration o FDA ang mga produkto na walang label na laruang pambata. Ang detalye ng balitang ito mula kay Manuel Francisco ng Radio Magazine.
Nagpaalala ang grupong Bantoxic sa publiko lalo na sa mga magulang ukol sa pagbili ng mga salbabida at laruang pambata dahil sa tagla nitong nakalalasong kemikal na tinatawag na phthalates. Ayon sa Toxics Watchdog, sa kanilang paglilibot sa Metro Manila, ilang tindahan ang nakita nilang nagbebenta ng mga naturang produkto na nasa 50 pesos hanggang 200 pesos at walang tamang label. Kaugnay nito, hinikayat din ng grupo ang Food and Drug Administration at Department of Trade and Industry na mag-inspeksyon sa mga pamilihan at kumpiskahin ng mga walang label at hindi natupikadong laruang pambata. Panawagan pa ng Bantoxic sa pamahalaan na bigyang prioridad ang pagpapasa ng Safe and Non-Hazardous Children's Products Act upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata mula sa masamang epekto ng iba't ibang nakalalasong kemikal. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mga misa sa Diocese of Antipolo ngayong Miyerkules iaalay para sa isasagawang papal conclave sa Vatican City. Hinikayat ni Diocese of Antipolo, Bishop Ruperto Santos, ang mga mananampalataya na ipagkatiwala sa Diyos ang mahalagang pagpapasya na gagawin ng mga kardinal sa paghalal sa bagong Santo Papa. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Ipinanawagan ni Diocese of Antipolo Bishop Ruperto Santos sa lahat ng mga parokya sa kanyang nasasakupan na ialay ang lahat ng misa para sa isasagawang conclave sa Vatican City ngayong araw. Ito ayon kay Bishop Santos ay para ipanalangin ang lahat ng kardinal na lalahok sa papal conclave upang mabigyan sila ng banal na espiritu ng gabay sa gagawing paghalal sa bagong Santo Papa o tagapamahalang pangkarata ng Simbahang Katolika. Magsisimulaan niya ito ngayong araw, Mayo 7 hanggang sa ganap na hirangin ang bagong Santo Papa. Kasabay nito, hinimukti ng obispo ang lahat ng mga mananampalataya na ipagkatiwala sa Diyos sa mahalagang pagpapasya na ito. Samantala, inatasan din ni Bishop Santos ang lahat ng parokya sa ilalim ng kanyang diocese na patulugin ang mga kampana sa sandaling maihalal na ang bagong Santo Papa bilang tanda ng kagalakan at pagpapasalamat. Alas 3 ng hapon, oras sa Vatican o alas 8 ng umaga, oras sa Pilipinas, sisimulan ang conclave ng isang misa na pangungunahan ni Giovanni Battista Cardinal Re, ang Dean of College of Cardinals, habang ganap na alas 4:30 ng hapon, oras sa Vatican o alas 11:30 ng gabi, oras sa Pilipinas, formal na papasok sa Sistine Chapel ang may 133 mga kardinal sa buong mundo na lalahok sa pagpili ng bagong Santo Papa. Kabilang sa mga cardinal electors mula sa Pilipinas ay sina CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virilio Cardinal David, Vatican Dicastery for Evangelization at former Pro-Prefect Luis Antonio Cardinal Tagle at Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Mula sa lungsod ng Antipolo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho
ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako naman po tayo sa ating regional news para sa araw na ito. Unahin po natin ang mga ulat mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Dagupan, final testing and sealing ng mga automated counting machine para sa 2025 national and local elections isinagawa sa mga bayan at lungsod sa Pangasinan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Agawala na COMELEC jaluyag na Pangasinan so final testing and sealing na are automated counting machines o ACMs yausaran para at national and local elections no May 12, 2025. Aya at ampyan na siguro ya arayan makina at ungagana tan anggapi probleman usaran no eleksyon. Ginawaya at nandurumaran balay tan syudad jaduyag na Pangasinan. Judge syudad na Dagupan ayan aktibidad at dinauluan na election officer daya si Attorney Michael Frank Sarmiento kaiba si Pangasinan Election Supervisor Attorney Erickson Oganiza. Nunanunutan, uloy od sa impormasyon na napod COMELEC Pangasinan walay 2,869 ya cluster precincts at 1,204 ya voting centers at luyag na Pangasinan. Malalapod RP Dagupan, Shak si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Mahigit 80 PNP personnel ng Quezon Police Provincial Office ipinadala na sa iba't ibang bayan para sa 2025 midterm elections. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Nasa kanilang assignment na bayan na ang mahigit 80 PNP personnel ng Quezon Police Provincial Office o QPPO para makatulong sa midterm national and local elections sa May 12, 2025. Ayon sa Quezon PNP-PIO sa isinagawang send-off ceremony, ang PNP personnel na nasa kanila ng assigned municipality ay magbibigay ng dagdag na seguridad at suporta sa iba't ibang himpilan ng pulisya. Pinaalalahanan din ni Provincial Director, Police Colonel Ruben Lacuesta ang mga pulis na maging tagapangalaga ng demokrasya. Pairalin ng profesionalismo, disiplina at integridad habang nasa kanilang tungkulin. Samantala kasama si Attorney Ana May Barbacena na nanguna sa send-off ceremony para sa PNP personnel na tutulong sa halalan para sa layunin ng COMELEC at ng PNP na maisakatuparan ng isang mapayapa, patas at maayos na halalan. Mula sa RP1 Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Dumako naman tayo sa Palawan. Laang kawal o reservist sa Palawan lumahok sa Cyber Defense Exercise o CyDex na bahagi ng Balikatan 40 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat.
Agireg ang 12 ka reservist o ang kawal nga naging observer ang natabong Cyber Defense Exercise o CyDex sa pagtitingan ni ang cybersecurity expert ang Amerika ig Pilipinas nga parte ang Balikatan 40 2025. Natabudya sa Western Command sa Palawan ing tatawag ang grupo nga Blue Team nga agabantay sa simulation o ing papabatang nga pag-atake sa system ig pagdepensa sa natatabong CyDex. Sa natatabong buruatan nga datu, naging observer ang mga reservists alin sa Philippine Navy, Philippine Army, ig Philippine Air Force, katabid si PICTA President ig Vice Chairman iyang National ICT Confederate of the Philippines, Dr. Mary Joy Abueg, nga isarang PAF Reservice. Natabura kapon na ngapon ang pagtapos ang CyDex nga ing tabidan ni ang mga opisyal iyang Westcom ig sundalong Amerikano. Ang Balikatan 40 2025 ay agimpisa ang Abril 22 ig magtatapos sa Mayo 9 dading dagon nga ing iirigan ang mga sundalo alin sa 19 nga nasyon katabid ang US, Japan, Australia, Canada, Germany ig United Kingdom. Alin digi sa Puerto Princesa City, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Online payment systems ipatutupad sa Calbayog City, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Usa nga panibag-o nga pitad para san pagpadukwag san serbisyo publiko ang ginhimo san gobyerno lokal san Calbayog, kaupod and Land Bank of the Philippines Calbayog Branch, pinaagi san pagpirma ni Mayor Raymond Uy san Memorandum of Agreement o MOA para sa online payment systems kasan Colop, Mayo 5 sa City Mayor's Office. Ang nasabi nga kasarabutan in matikang san paningkamot san lokal nga gobyerno nga imodernisar ang sistema san pagbayad san mga serbisyo sa syudad labi na sa yana nga moderno nga panahon nga paspas ang pagbabag-o sa teknolohiya. Ginhingita nga pinaagi sa nasabi nga sistema magiging mas madagmit, mas convenient, ngan mas epektibo ang transaksyon san LGU. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuang ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. 7-day community tour guiding training isinagawa sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Hingpit na nga nahuman ang 7 ka adlaw nga community tour guiding training dito sa lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ipasugdahan na mga kalihukan sa lokal nga panggamahanan kaabag ang Department of Tourism, Caraga Region, ubos sa liderato ni Regional Director Evony Dumadag. Hugot usab kini nga gisuportahan sa Provincial Tourism Office sa pagpanguna ni Provincial Tourism Officer Maryville Cruz Chan. Nakasentro ang mga pagbansay matungod sa Filipino Brand of Service Excellence, core competencies in tour guiding techniques, tour management and eco-tour guiding best practices o guban pa. Subay nini, mokabat sa 28 ka mga newly certified community tour guides ang nakahuman sa maong training. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo. 7 barangay sa Parang Sulu idineklarang gun-free zone at peace-centered community. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino.
Pihamong na bilang gun-free zone di Manpi-centered community in pito barangay municipalities na parang Dia Pagula Lupa Sug biutang ini dito a barangay Lupangko ha parang Sulu piagauhanan ni pakaradyan ini sa 1101st Infantry Gacandilan Brigade apag nakura hi Brigadier General Mario D. Jacinto akadunay ni Captain Cesar Geiger Civil Military Operations Officer tibo kisabyan sa 41st Infantry Partner for Peace Battalion apag nakura Lieutenant Colonel Genesis Gabrido lamod ang mga pamung barangay inakahoy sina bawisan alungan gitong payuhan kaha lanaw rakula iban sin alupangko pihakuti na sa buta program hakagisin pag-umuk ato pag-assign sin ang paljanjian bilang magpatanang sin marayaw iwan mahanong na inaparang halapal kabtangan iabi-abihan ni Brigadier General Jacinto Imar Ayat insubay di na magda si mga pakukus sa supaya kapagangan inuna kahilwalaan maksud sin pag-pamungin ina supaya malapas mga karandanan salta makapag-school na marayaw mga kabataan iwan maabi-abi mga turis mabisita pa na sa buta lokal. Ding RP Holo inifat mga diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Fatma, yan ang ulat mula sa Holo at Kabo ang ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Kasama po ang inyong lingkod, Win Peñano. Sisiguruhin ng pamahalaan na mararamdaman din ng mga mamamayan ang pagbagal ng inflation sa bansa. Ito ang ginawang pagtitiyak ni Finance Secretary Ralph Recto kasunod ng ulat ng Philippine Statistics Authority na bumaba pa sa 1.4% nitong Abril ang presyo ng mga produkto at serbisyo, ang pinakamababa simula noong Nobyembre ng 2019. Ayon kay Secretary Recto, sa kabila ng pagbaba ng inflation ay hindi magpapakakampante ang pamahalaan at sisiguruhing maipaparamdam din ito sa bawat pamilyang Pilipino. Anya, ang April inflation na mas mababa sa inaasahan ay nagbibigay
ng dagdag na espasyo sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magbawas pa ng policy interest rates, bagay na siyang magpapalakas sa spending power ng mga Pilipino, makahihikayat ng dagdag na investments at mapalalago ang ekonomiya. Ani Secretary Recto, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagpapatupad ng whole of government approach upang mapanatili ang price stability at masigurong abot kaya ang pagkain sa mga pamilihan, gayon din ay ma-address ang potential non-food inflation drivers. Siniguro rin ito ang patuloy na suporta sa mga inisyatiba upang mapagaan ang tumataas na singil sa kuryente, mahikayat ang paggamit sa renewable energy at ma-promote ang iba pang cost-effective sources ng enerhiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, sa kabila ng patuloy na pagbaba ng inflation sa bansa, tiniyak ng Department of Economy, Planning and Development of DepDev na magpapatuloy rin ang mahigpit na pagbabantay nito sa presyo ng mga produkto at nakahandang magpatupad ng mga hakbang upang maabatan ng mga posibleng inflationary pressure. Ayon kay DepDev Undersecretary for Planning and Policy Group, Rosemarie Edelion, ang napanatiling pagbagal ng inflation ay sumasalamin niya sa positibong senyales na gumagana ang policy interventions ng pamahalaan. Anya, kailangang may pagpatuloy pang lalo ang pagsulong sa koordinasyon nang sa gayon ay masigurong stable ang presyo ng mga produkto, lalo na sa essential commodities. Dagdag pa nito na hindi lamang nila target na mabawasan ang inflation, bagkus ay maramdaman din ng mga mamamayan buwad sa mababang gastos sa mga pagkain at pinahusay na access sa mga pangunahing pangangailangan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nakapulong ni Trade Secretary Maria Cristina Roque ang ilang matataas na opisyal ng US semiconductor firms sa layong mapalago pa ang pamumuhunan ng mga ito sa Pilipinas. Nangyari ang pagpupulong sa isinagawang high-level business forum na inorganisa ng US Chamber of Commerce, US ASEAN Business Council at Semiconductor Industry Association sa Washington noong nakaraang linggo. Sa isang panayam nitong Martes, idinitali ni Secretary Roque ang mga napag-usapan sa pulong gaya ng mga pamamaraan kung paano mapalalago ang US semiconductor companies o ng US semiconductor companies ang kanilang operation sa Pilipinas. Natalakay rin niya ang ilang trade issues, mga concern ng industriya at kung paano na mas mahusay na maipoposisyon ng Pilipinas ang sarili nito sa gitna ng global competition. Ginamit din ng trade chief ang pagkakataon upang ibida sa US companies ang estratehikong gampanin ng Pilipinas sa global semiconductor supply chains at ang kahandaan ng bansa upang suportahan ang expansion ng industriya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malabo nang mag-issue pa ng karagdagang global bond ang pamahalaan buwad sa halos pagkakompleto na ng target na foreign borrowings ngayong taon. Ito ang tugon ni Bureau of Treasury o BTR National Treasurer Sharon Almanza nang matanong kung may inaasahan pa bang malakihang offshore bond issuance sa mga susunod na buwan ng 2025. Sa isang panayam, sinabi ni Almanza na sa ngayon ay nakapangalap na ang pamahalaan na aabot sa $3.2 billion at maituturing na itong sapat para sa programa sa foreign borrowings ngayong taon. Nang matanong naman kung mag-i-issue pa ba ng bonds para makamit ang kasalukuyang target, sinabi ni Almanza na nakadepende pa rin, kasabay ng pagbanggit na hindi na ito magiging substantial bond offers gaya ng sa sukuk o ng retail bond issuance. Maalala na nitong Enero, nakapangalap ng $3.29 billion ang national government mula sa pagbibenta nito ng US dollar at euro bonds, ang kauna-unahang global bond offer nito ngayong taon. Nitong Abril naman ay nakapagbenta
magbenta ng 300 billion pesos na halaga ng fixed rate treasury notes ang pamahalaan 10 beses na mas mataas kumpara sa initial offering nito na 30 billion pesos. Target ngayon taon ng pamahalaan ang kabuang financing program na 2.55 trillion pesos kung saan 20% nito o aabot sa 500 billion pesos ay magmumula sa foreign sources. Ayon kay Almanza, sa kasalukuyan ay nasa 80% ang share ng domestic borrowings habang 20% naman ang foreign na maituturing anyang good level. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Sa inilabas na Labor Force Participation Survey ng Philippine Statistics Authority, naitala sa 3.9% na unemployment rate nitong Marso. Katumbas ito ng 1.93 milyong walang trabaho na mas mababa kung iahambing sa 1.94 milyong walang trabaho noong Pebrero at 2 milyon noong Marso ng nakaraang taon. Bahagyan namang bumaba sa 96.1% ang employment rate sa bansa nitong Marso o katumbas ng 48.02 milyong Pilipino na may trabaho. Samantala, tumaas ang underemployed o mga manggagawang hindi napasusweldo ng sapat at nasa trabahong hindi angkop sa kanilang kakayahan na nasa 13.4% nitong Marso mula sa 10.1% noong Pebrero. Kabilang naman sa mga sektor na may pagtaas sa bilang ng mga manggagawa ang admin at support service, education, manufacturing at information and communication. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Antabayanan ang kalipunan ng mga maiinit na sports balita na ihatid ni Leo Magpayo maya-maya makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anvidao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nakatakdang matunghayan ng mga taga San Fernando, Pampanga ang magagaling na mga batang basketbolista sa rehiyon ng Asia. Ipapakita ng Gilas Pilipinas Boys Under-16 ang kanilang talento kasama ang mga national squad ng Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam at Singapore sa lalawigan kung saan tumatayong host ang bansa sa 2025 Southeast Asia Basketball Association o SIBA Championships itong buwan ng Mayo. Ang regional meet ay isang qualifier para sa FIBA Asia Cup Under-16 at ang tanging kampyon lamang ang makakasama sa torneo na gaganapin sa Mongolia bago matapos ang taon. Sinabi ni Event Director Butch Antonio ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa Philippine Sports Writers Association o PSA Forum nitong Martes na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila na handa na silang i-host ang torneo. Gaganapin ang torneo mula Mayo 24 hanggang 30 sa Bren Z. Giao Convention Center sa San Fernando at ito din ang debut ni L.A. Tenorio bilang bagong head coach ng Gilas Boys. Makakalaban ng Gilas ang Vietnam, Thailand, Singapore, Indonesia at Malaysia ayon sa pagkakasunod at lahat ay gaganapin alas 7 ng gabi sa mga araw ng laro nila. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matinding kalaban ang makakatapat ni Filipina tennis star Alex Ayala kung saan makakatapat nito si world number 27 Marta Kostyuk ng Ukraine sa round 1 ng Italian Open itong Miyerkules na gaganapin sa Rome. Layunin ng 19 anyos na si Ayala na makapag-adjust ng husto sa clay court bago ang kanyang pagsabak sa French Open na nakatakda sa Mayo 25 hanggang Hunyo 8 sa Paris. Magsisilbing huling torneo ni Ayala ang 128 manlalarong Italian Open bago ang inaantabayan ng torneo sa Paris kung saan siya ang magiging kauna-unahang Filipina tennis player na makakalaro sa main draw bilang isang top 100 player. Nakuha ni Ayala ang kanyang pinakabagong career best ranking na number 70 nitong Lunes na siniguro ang imbitasyon sa lahat ng mga W1000 at Grand Slam tournament katulad ng Roland Garros at Italian Open. Magiging malalim ang asignatura ni Ayala sa French Open dahil posibleng makatapat nito ang magagaling na players katulad ni na Filipina-Canadian Leylah Fernandez at world number 1 Aryna Sabalenka ng Belarus na kabilang sa kanyang bracket. Samantala, ang mga nakalaban ni Ayala sa Miami Open na si world number 2 Iga Swiatek at world number 4 Jessica Pegula ng Estados Unidos ay nasa kabilang bracket. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layunin ng University of Santo Tomas na tanggalan ng corona ang defending champion National University sa kanilang do-or-die game para sa huling pwesto sa UAAP Season 87 Men's Volleyball Finals. Pansamantalang ihinto po namin muna ang ating programa para bigyan daan ang isang presidential event kung saan pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang conferment ceremony ng 2023 Gawad sa Manilikha ng Bayan na ginanap sa Manila Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Thank you to our NCCA Chairman, Chairman Victorino Manalo,
Please be seated. Tourism Secretary, Secretary Cristina Frasco, Manila Mayor Hani Lacuna, local chief executives who are here with us today to support their constituents. Andito si Bana, the Bana Mayor from Ilocos Norte, Crislin Abadilla, Caraga Municipality Mayor Ronnie Osnan, at ang pinakamahalaga na ating kasama rito ngayong araw na ito ay ang mga awardee ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan. Fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino ay hinubog ng mayamang kultura at tradisyong minana natin sa ating mga ninuno. Kayamanang ating iniingatan at ipapasa sa susunod na mga henerasyon. As the world adapts to the pace of modern times, where fleeting trends often eclipse the wisdom of the past, the Philippines stands proud as a haven of timeless traditions, preserved, kept alive by the devoted stewards of our cultural bearers. I consider it an honor to be in a room with our esteemed Gawad ng Manlilikha ng Bayan awardees, for they are the living embodiments of our national heritage and pillars of our cultural identity. Kasama ng pagkilala sa ating mga katutubong manlilikha, binibigyang pugay din natin ang walang kapantay nilang kontribusyon sa atin pagkakakilanlan. Hailing from the mountains of northern Luzon to the southern islands of Mindanao, our awardees are carriers of tradition, oral tradition, artisans of age-old crafts, guardians of indigenous knowledge. They have withstood the test of time with purpose, providing that culture, when deeply rooted and consciously preserved, can never be erased. The issuance of Proclamation number 427 in 2023 affirms the state's commitment to honor and to support our cultural masters whose lives are dedicated to the enrichment of our cultural spirit. So today, with deep gratitude and profound admiration, we extend our sincerest congratulations to the 9 2023 Gamaba awardees. Their passion and mastery of their craft, entwined with their community's distinct cultures and values, have earned them this rightful recognition to be among the country's finest traditional artists. For their profound oral tradition and chanting, we honor Miss Adelita Bagcal of Ilocos Norte and Miss Rosie Sula of South Cotabato. It is through their voices that the stories of our people continue to echo across generations. We celebrate Miss Abina Coguit of Agusan del Sur and Miss Amparo Mabanag of Mountain Province for their exquisite work in embroidery and beadwork. Their hands bring to life patterns that speak of spirituality, of our identity, and certainly of beauty. In the delicate art of mat and textile weaving, we are grateful to have Miss Marife Ganahon of Bukidnon, Miss Samporonia Madanlo of Davao Oriental, and Miss Barbara Ofong of Southern Cotabato. Using locally grown and sourced materials, they weave intricate patterns where every thread and every strand conveys vibrant stories of their communities and of their history. In the expressive art of dance, we are graced by Miss Hadja Sakinurain de Lasas of Tawi-Tawi. Through every move, she embodies the soul, grace, and strength of her people. And for the enduring art of brass casting, we recognize Mr. Bundus Farah of South Cotabato. His work reminds us that with fire, metal, and patience, he molds more than just mere objects. He forges a continuing cultural identity. Ladies and gentlemen, our awardees serve as a guiding light towards a future where tradition and progress must coexist. May today's ceremony serve as a powerful reminder of our collective duty to protect,
preserve, and to pass on the cultural treasures entrusted to us. Sa ating mga manlilikha ng bayan, maraming salamat po sa pagtuturo ng kahalagahan ng ating katutubong kultura. Sa gitna ng makabagong mundo, kayo ang tinig ng ating pinagmulan. Be assured that this administration, through the National Commission for Culture and the Arts, will continue to champion traditional art, indigenous knowledge, and cultural sustainability. Kasabay ng pangakong ito ay panawagan ko sa lahat ng Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Kilalanin natin at ipagmalaki natin ang sarili natin. Support the continuation of the priceless legacies that have been passed on to us by our cultural masters. It is our civic duty to keep these traditions alive. For within them lie our voice, our strength, and the very essence of our identity. Isabuhay natin ang pagiging bagong Pilipino na may disiplina, mahusay, at mahal ang inang bayan. Muli, isang taus-pusong pagpupugay sa ating mga manlilikha ng bayan. Maraming salamat. Mabuhay ang kulturang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At napakinggan niyo po ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa conferment ceremony ng 2023 Gawad sa Manlilikha ng Bayan na ginanap sa Manila Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Sa pagpapatuloy po ng sports balita, nalusutan ng De La Salle College of St. Benilde ang matinding paglaban ng Arellano University sa fourth set para makumpleto ang 25-21, 20-25, 25-23 at 32-30 panalo sa NCAA Season 100 Men's Volleyball na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center nitong Martes. Hinabol ng Blazers ang Chiefs sa fourth set bago tuluyan ng hintuin ang tatlong larong sunod-sunod na panalo ng Arellano para mapaganda ang kanilang record sa 11-2. Tabla naman ang Arellano sa Colegio de San Juan de Letran sa ikatlong pwesto na may kahalintulad na 9-5 baraha. Pinangunahan ng kaliweting opposite hitter na si Jacob Herrera ang Blazers sa nagawa nitong 19 na puntos habang ang mga middle blocker na sina Mike Balbacal at John Ostero ay nagambag ng 17 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod. Malaking tulong din ang naibigay ni James Marasigan sa nagawa nitong 13 puntos, 8 excellent digs at 16 na excellent receptions. Nanguna naman sa opensa si AC Ginto sa panig ng Arellano na nagtapos ng may 19 na puntos at 19 na excellent receptions habang sina Carl Berdal at Anthony Curamen ay nagtapos ng may 15 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala sa women's division, nahirapan sa second set, subalit na naigpa din ang De La Salle College of St. Benilde kontra Arellano University 25-18, 31-29 at 25-16 sa NCAA Season 100 Women's Volleyball Tournament. Naging kumpiyansa ang 3-time defending champions na Benilde sa ikalawang set, subalit bumalik ito sa forma para kunin ang kanilang ika-4 na sunod-sunod na panalo at para mapaganda ang kanilang record sa 11-2 habang dumulas ang Arellano sa 9-5. Patuloy ang impresibong performance ni middle blocker Zam Nolasco kung saan pinangunahan niya ang Lady Blazers sa nagawa nitong team high na 15 puntos habang sina Shahana Yeses at team captain Micah Go ay nagbigay ng suporta sa nagawa nitong 14 at 13 markers ayon sa pagkakasunod. Lumabas na si Laika Tudlasan ang nanguna para sa Lady Chiefs kung saan nakagawa ito ng 12 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente pagkalipas lang po ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kamakailan ay magkasamang nagbakasyon sa Europe ang mga beauty queen na sina Catriona Gray at Nicole Cordovez. Ayon kay Kat, talagang naging masaya at makahulugan ang paglilibot nila ni Nicole sa Denmark, Sweden at Switzerland. Sabi nga ni Miss Universe 2018, quote and quote, sobrang saya also for me. I'm in my 30s now pero this is only my second trip that I ever went that wasn't work. I'm just one of those people that would always justify na work siya or kasama ko family pero ito talaga with my friend Nicole. Ayon kay Kat, meron pa siyang mga nadiskubre kay Nicole habang nagbabakasyon. Meron pala silang mga pagkakapareho at pagkakaiba. Quote and unquote, first international trip na kami lang dalawa and first time sa mga bansa na yan, I was the person in charge of finding where to eat and we shared everything else. Si Nicole sobrang hilig sa tours and sightseeing so we did both. Talagang may similarities kami at may differences din naman as in we're just always reading our books kasi bookworms kaming dalawa. Nakabonding din ni Catriona at Nicole ang ilan pang kapwa beauty queens sa Europe. Quote and unquote, me and Nicole met because of pageantry and then when I was in Sweden, Denmark, and even Switzerland, I met with other pageant sisters. Si Miss Sweden and Denmark who I both competed with in Miss World and Miss Universe. So they met Nicole for the first time. Sobrang saya just to be able to see them after 7 years. Grabe. It is just a testament talaga ng mga sisterhood that are being formed within the pageantry circle. Yan ang paglalahad ng naturang beauty queen. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, speaking of beauty queen ay palagi raw nasa starstruck si Barbie Forteza sa tuwing nakikita ito ngang si Rufa Gutierrez na isa ring beauty queen po sa taping ng Beauty Empire. Kasamang bida o kasamahang bida ng dalawang actress sina Kailin Alcantara na alam niyo naman ay subject ng mga chismis patungkol sa di umano'y breakup nila ni Kobe Paras. Kasama din nila dyan si Sam Concepcion, Gloria Diaz at Choi Bo-min sa bagong serye ng GMA Network. Sabi nga ni Barbie, quote and unquote, "I'm very excited to work with Miss Rufa Gutierrez. Super excited to work with her. Lagi ako nasa starstruck sa kanya pag nakikita ko siya sa standby area kasi ang ganda niya lang, ang ganda-ganda niya lang and napaka-graceful niya." Nahihilig ngayon ang kapuso actress sa pagtakbo naman. Ayan, other mention para kay Barbie. Sinusiguro ng aktres na palagi siyang ligtas sa tuwing tatakbo sa anumang lugar. Sabi nga ni Barbie, quote and unquote, "Stretching and then I make sure na nakakakain ako kahit bread. Kasi syempre para hindi tayo manghina sa pagtakbo, cool down after tumakbo para hindi mag-cramps at hindi maano yung muscles natin sa legs." Yan nga ang naging pagbabahagi ng dalaga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, ipalalabas na sa mga sinehan ang pelikulang Isang Komedya sa Langit ng independent producer na si Rosana Huang ng Kapitana Entertainment Media na pinagbibidahan ni Carmi Martin at Jaime Fabregas. Bukod sa pagiging producer, siya rin ang nagsulat ng kwento. Sabi nga, ni Kapitana Rosana, quote and unquote, "I want my story to be told to everyone. I'm very grateful to Director Roy o kilala rin bilang si Paulo Calilong as well as the lead cast Carmi Martin and Jaime Fabregas." Anyway, ang pelikula ay inspirasyon din mula sa kanyang libro na The Lost Saints. Nauna niyang iproduce ang The Women of Tonta Club noong 2021 starring Nova Villa, Techi Agbayani, and Tina Paner na idinirect ni Sian Lim. Pero kakaiba itong latest fiction o latest project niya, aniya, kung saan sabi nga nila matatawa ka, maiiyak at mai-inspire na sa isang historical fiction comedy set sa Spanish era na isa umanong heartwarming blend of comedy, fantasy and drama na mapapanood na sa Mayo 28 sa mga sinehan. At si Rosana ang personal na pumili dito kay Jaime na gumaganap bilang pari na familiar na sa bidang aktor. Ang pagiging Father Garcia niya ang nagdala ng bagong hamon sa kwento nito. Sabi nga ni Jaime, quote and unquote, "Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong gumanap bilang pari. Well, challenge pa rin kasi hindi naman lahat ng pari ay may pare-parehong character." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Makakasama na po natin ulit ang ating host ng APN, walang iba kundi si Miss Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At
narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasamahan natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, para sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo at sa ating balitang showbiz kay Steph Vicente at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.